Habang abala tayo sa mga politiko dito sa ating bansa, at ang gobyerno naman natin ay walang ginawa kundi siyaan ang mga Duterte. Araw-araw na lang laging balita sa mga mainstream media ay mga paninira sa mga Duterte. Wala naman mga nababalitang mga natatapos na proyekto ang ating pamahalaan. Tapos laging balita na papatay ng adik. Malayong malayo sa panahon ni Duterte. Habang abala tayo sa away ng mga Marcos at Duterte, meron naman mas lumalala na tensyon sa labas ng ating bansa. At iyon ay ang Sina at Taiwan, na hindi malayong madamay tayo sa giyera dahil naririto sa atin ang mga base militar ng Estados Unidos. Bago ang lahat, please like and subscribe para sa iba pang update sa ating bansa. Sa gitna ng kompetisyon laban sa China pagdating sa laki ng hukbong dagat, ang kumpanyang nakabase sa Virginia na Huntington Ingalls Industries at ang Hyundai Heavy Industries ng Timog Korea ay lumagda ng isang kasunduan sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding noong Lunes. Kapwa ang Estados Unidos at Timog Korea, kabilang ang mga paggawaan ng barko sa Timog Korea, ay gumagawa ng mga Aegis Destroyer, mga modernong barkong pandigma na nagsisilbing pananggalang laban sa mga banta ng misil, kabilang ang mga makapangyarihang ballistic missile na bahagi ng arsenal ng mga karibal na China at Hilagang Korea. Ayon sa mambabatas na si Yu Yongyong ng Timog Korea, ang kasunduan ay isang bagong huwarang modelo ng ugnayan na kapwa, kapakipakinabang para sa industriya ng paggawa ng barko at depensa ng Estados Unidos at Timog Korea. Ipinahayag din ng pamahalaan ng Timog Korea na ang isang matatag at malakas na hukbong dagat ng Estados Unidos ay mahalagang salik sa pambansang seguridad ng Timog Korea, sapagkat ito ay nagsisilbing pangunahing pananggalaban sa mga potensyal na agesyon mula sa Hilagang Korea na nagmumula sa labas ng mga hanggahan ng Seoul. Ang bagong patakaran ng Pentagon ay maaaring magbunsod ng pagbabago sa pangunahing misyon ng 28,500 na mga tropang Amerikano na nakatalaga sa Timog Korea, mula sa pagpigil sa banta ng Hilagang Korea patungo sa pagtutok sa pagpigil sa impluensya at banta ng Sina. Samantala, sa gitna ng mga ulat ukol sa posibilidad ng pag-atras ng mga tropang Amerikano mula sa Timog Korea, ang pinakamalaking tagagawa ng mga sasakyang pandigma ng Estados Unidos ay lumagda ng isang kasunduan sa isang kumpanya mula sa Timog Korea. Ayon sa mga eksperto, ang hakbang na ito ay makatutulong sa US, Navy na makapagtayo ng mga bagong barkong pandigma upang makasabay sa mabilis na pagbabago sa pandaigdigang kapaligirang pangseguridad. Ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay patuloy na naghahanap ng mga estratehiya upang hadlangan ang lumalalang agesyon ng Sina sa mas malawak na rehiyon ng Pasipiko. Kamakailan, ang Pilipinas at Estados Unidos ay nakipagkasundo sa Timog Korea upang palakasin ang kanilang kakayahang pandaga. Inanggap na ng Maynila ang unang barkong pandigma mula sa 2 corvette class na sasakyang pandagat na may kasamang makabagong armas at radar system mula sa Seoul. Ang pagdating ng 3,200 toneladang biyari Miguel Malvar ay bahagi ng kasunduang nilagdaan noong 2021 sa pagitan ng Pilipinas at Hyundai Heavy Industries ng Timog Korea. Ang mga korvete ay itinuturing na maliliit ngunit mabilis na uri ng barkong pandigma na pangunahing ginagamit upang ipagtanggol ang ibang mga sasakyang pandagat mula sa mga banta ng pag-atake. Ang pagdating ng mga natuwang barko ay kasunod ng mga insidente ng tensyon sa pagitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas at Sina. Nagpahayag ng seryosong pag-aalala ang pamahalaan ng Pilipinas hinggil sa patuloy na pagtaas ng agresibong kilos at mapanganib na manyobra ng Sina sa loob ng ating eksklusibong sonang ekonomiko, EEZ. Ang pagunlad na ito ay sumabay sa plano ng Estados Unidos na ilipat ang ilang puwersa mula sa Timog Korea upang higit na bigyang prioridad ang pagpigil sa posibleng pang-aagaw ng Sina sa Taiwan. Lumabas ang nasabing ulat ilang araw matapos magsagawa ang Sina ng isang live-fire military exercise sa paligid ng Taiwan. Patuloy ang pagpapakita ng lakas ng hukbong dagat ng Sina sa paligid ng Taiwan, kasabay ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang panig sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Sa mga nakalipas na linggo, muling nagsagawa ang People's Liberation Army Navy, PLAN, ng sunod-sunod na NAVA exercises sa karagatang malapit sa Taiwan. Kabilang dito ang presensya ng mga aircraft carrier, destroyer, at mga amphibious assault vessel na pinaniniwala ang bahagi ng estratehiya ng Sina upang palakasin ang presyon sa Taipei. Ayon sa mga ulat mula sa Ministry of National Defense ng Taiwan, hindi bababa sa 3 barkong pandigma ng Sina ang namataan sa silangan ng isla. Abang may mga eroplano ring lumipad sa Air Defense Identification Zone, ADIZ, ng Taiwan. Itinuturing ng Beijing ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo at pauli-ulit nitong inihahayag ang layuning muling pag-isahin ang isla sa mainland, sa mapayapang paraan man o hindi. Ngunit para sa Taiwan, isang malayang bansa ang kanilang kinakatawan, at may karapatang ipagtanggol ang soberanya nito. Patuloy namang pinatitibay ng Estados Unidos at mga kaalyado nito gaya ng Japan
at Australia ang kanilang ugnayan sa Taiwan, sa kabila ng babala ng Tsina. Nagpahayag din ng pagbabahala ang mga eksperto sa seguridad sa rehiyon. Ayon sa kanila, ang sunod-sunod na aktibidad ng plan ay hindi lamang simpleng military drills, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Gray Zone Tactics ng Beijing, mga hakbang na hindi hayagang digmaan, pero malayuning manghina ang depensa at moral ng Taiwan. Sa gitna ng tumitinding sitwasyon, patuloy rin ang pagpapatrolya ng mga barko ng Estados Unidos sa Taiwan Strait upang ipakita ang suporta sa prinsipyo ng freedom of navigation. Ang Taiwan Strait, na may lapad na halos 130 kilometro lamang, ay nananatiling isa sa mga pinakadelikadong flashpoints sa mundo ngayon. Habang patuloy ang presensya ng hukbong dagat ng Tsina, nananatiling nakaalerto ang rehiyon sa posibilidad ng mas malalim na krisis. Kung ikaw ang tatanungin kabayan, dapat nga ba paghandaan ng Pilipinas ang nalalapit na digamaan at alisin ang atensyon neto sa political interest? Mag-comment sa ibaba at ating babasahin sa susunod na video. Salamat po!